Magandang umaga sa inyong lahat, mga mahal kong kapatid sa pananampalataya. Talagang napakaganda ng umaga na ito na pinagkaloob ng Panginoon sa atin. Ako'y lubos na nagagalak na makasama ko kayo sa isang napakahalagang sandali ng aming buhay. Ang pagbubukas ng bagong araw na may panalangin, pasasalamat at pagsasamahan sa presensya ng aming mahal na Diyos. Ang umaga na ito ay hindi lamang ordinaryong umaga. Ito ay isang regalo mula sa langit, isang bagong pagkakataon upang maranasan natin ang walang hanggang pag-ibig, habag at mga bendisyon ng aming Panginoon. Ako'y labis na nagpapasalamat sa Diyos dahil binigyang buhay tayo niya ngayong araw na ito. Sa kabila ng lahat ng mga hamon at pagsubok na aming naranasan kahapon, nandito pa rin tayo ngayon, humihinga, nabubuhay at handang harapin ang mga bagong pagkakataon na naghihintay sa amin. Ang bawat paghinga na aming ginagawa ay patunay ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa amin. Ang bawat tibok ng aming puso ay nagpapakita ng kanyang patuloy na pag-aalaga at pag-iingat sa aming buhay. Hindi natin dapat kalimutan na ang lahat ng mga ito ay mga regalo na walang bayad na ibinibigay ng aming mabait na Ama sa langit. Ngayong umaga, nais kong ibahagi sa inyo ang isang napakahalagang tema na magiging pundasyon ng aming panalangin, ang pagsimulan ng araw na may pag-asa, determinasyon at walang takot na pagtitiwala sa Panginoon. Marami sa amin ang nagsisimula ng araw nang may pagkabalisa, takot sa mga hamon na maaaring harapin o kaya naman ay puno ng kalungkutan dahil sa mga problemang naiwanan natin kahapon. Ngunit gusto kong ipaalala sa inyong lahat na ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng mga bagong pag-asa sa bawat umaga. Siya ay hindi tumutulog, hindi napapagod at laging handang magbigay ng lakas sa mga nangangailangan. Ang aming bersikulong gabay ngayong umaga ay mula sa mga awit 30 Presib na nagsasabi, sapagkat ang kanyang galit ay saglit lamang, ngunit ang kanyang kagandahang loob ay tumatagal ng habambuhay. Sa gabi ay maaaring dumating ang pag-iyak, ngunit sa umaga ay kasiyahan. Ang mga salitang ito ay nagbibigay sa amin ng lubos na pag-asa at lakas. Pinapaalala nito sa amin na kahit gaano man katindi ang mga problemang aming naranasan kahapon, kahit gaano man kalaki ang mga luha na aming nailuha sa gabi, ang Diyos ay nangangako ng bagong simula sa bawat umaga. Ang kanyang mga habag ay bago araw-araw at ang kanyang pagmamahal sa atin ay hindi kailanman nauubos o nababawasan. Ako'y nakikipagtawagan sa inyong lahat na sumama sa akin sa panalangin na ito. Hayaan ninyong maging bahagi kayo ng banal na sandali na ito kung saan tayo ay magkakaroon ng intimate na pakikipag-usap sa aming Panginoon. Ilagay ninyo ang inyong mga kamay sa inyong puso, ipikit ang inyong mga mata kung kaya ninyo, at hayaang pumasok sa inyong kaluluwa ang presensya ng Diyos. Ito ay inyong oras, ito ay aming oras na maging malapit sa Kanya na nagbibigay ng lahat ng mga magagandang bagay sa aming buhay. Habang nagsisimula tayo sa aming panalangin, nais kong linangin sa inyong puso ang tamang pag-unawa sa kahalagahan ng mga sandaling ito. Hindi ito simpleng ritual o gawain na dapat nating gawin dahil nakagawian na natin. Ito ay isang pribileho, isang pagkakataon na makipag-ugnayan tayo sa lumikha ng sansinukob, sa hari ng mga hari, sa Panginoon ng mga Panginoon. Sa panalangin, tayo ay tumatanggap ng lakas, karunungan, pag-asa at mga solusyon sa mga problemang hindi natin kayang solusyonan sa aming sariling kakayahan. Panginoon, aming mahal at dakila na Diyos, lumapit kami sa iyo ngayong umaga na may pusong puno ng pasasalamat at pagpapahalaga. Ikaw ang Alpha at Omega, ang simula at wakas ng lahat ng mga bagay. Ikaw ang naglikha ng langit at lupa, ng mga tala at planeta, ng lahat ng nabubuhay at hindi nabubuhay. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago, na pareho kahapon, ngayon at magpakailanman.
Aming kinikilala na ikaw lamang ang karapat-dapat na tanggapin ang aming papuri, pasasalamat at pagsamba. Salamat sa iyo, Panginoon, dahil binigyan mo kami ng buhay ngayong araw na ito. Salamat dahil hindi mo kami pinabayaan sa mga oras ng aming kahinaan at pagkakaligaw. Salamat dahil ang inyong mga mata ay laging nakamasid sa amin. Ang inyong mga kamay ay laging nakahanda upang aming gabayan at protektahan. Salamat dahil kahit hindi kami karapat-dapat, patuloy ninyong ibinibigay sa amin ang mga bendisyon na higit pa sa aming mga pangangailangan. Ang inyong kabutihan sa amin ay walang hanggan at hindi namin maaaring sukatin o maunawaan ng lubusan ang lalim ng inyong pagmamahal. Partikular naming pinasasalamatan kayo ngayong umaga na ito dahil pinili ninyong buhayin pa kami. Maraming tao kagabi ang hindi na nagising ngayong umaga, ngunit kami ay nandito pa rin, handang magpatuloy sa aming paglalakbay sa mundo na ito. Hindi ito dahil sa aming galing o karapat-dapat, kundi dahil sa inyong walang kondisyong pag-ibig at habag. Salamat dahil binigyan ninyo kami ng mga mata upang makita ang kagandahan ng inyong mga likha, ng mga tainga upang marinig ang inyong tinig sa pamamagitan ng inyong salita, ng mga kamay upang maglingkod sa kapwa, at ng puso na kayang umibig at magpatawad tulad ng ginagawa ninyo sa amin. Ngayong umaga, aming kinikilala ang inyong presensya sa aming mga buhay. Hindi kayo malaking Diyos na malayo sa amin, kundi kayo ay malapit. Kayo ay kasama namin sa bawat hakbang na aming ginagawa. Kahit sa mga sandaling nararamdaman namin na mag-isa kami, kayo ay nandyan pa rin, nagmamasid, nag-iingat at naghahanda ng mga paraan upang kami ay maging maligaya at matagumpay. Ang inyong banal na espiritu ay naninirahan sa aming mga puso, ginagabayan kami sa lahat ng katotohanan at binibigyan ng lakas upang magpatuloy sa kabila ng mga pagsubok. Ang tema ng aming panalangin ngayong umaga ay tungkol sa pagsisimula ng araw na may determinasyon, pag-asa at walang takot na pagtitiwala. Marami sa amin ay nagigising sa umaga nang may mga alalahanin tungkol sa mga gawain na dapat nating gawin, sa mga problema na dapat nating harapin, sa mga responsibilidad na nakaabang sa amin. Minsan, ang bigat ng mga ito ay nagiging dahilan upang mawala ang aming enthusiasm at excitement para sa bagong araw. Ngunit nais naming maging iba ngayong araw na ito. Nais naming simulan ang araw na may matatag na pananampalataya at lubos na tiwala sa inyong kapangyarihan at pag-aalaga. Ang bersikulong aming nasabing kanina mula sa mga awit 3-5 ay nagbibigay sa amin ng malalim na pag-unawa tungkol sa katangian ng Diyos. Sinasabi nito na ang galit ng Diyos ay saglit lamang, ngunit ang kanyang kagandahang loob ay tumatagal ng habambuhay. Ito ay nagpapakita na kahit minsan ay nakakaranas tayo ng mga panahong tila malayo ang Diyos sa amin, o kaya naman ay pakiramdam natin ay nagalit siya sa amin dahil sa aming mga kasalanan, ang totoo ay ang kanyang pag-ibig ay patuloy at walang hanggan. Ang mga pagsubok na aming nararanasan ay hindi palatandaan na iniwan na tayo ng Diyos, kundi mga pagkakataon upang lumaki ang aming pananampalataya at maging mas malapit sa Kanya. Ang pangalawang bahagi ng bersikulong ito ay nagsasabing sa gabi ay maaaring dumating ang pag-iyak, ngunit sa umaga ay kasiyahan. Ito ay isang mahalagang pangako na dapat nating tandaan palagi. Ang mga luha na aming naihagis kahapon, ang mga pagkabalisa na aming naranasan, ang mga takot na pumasok sa aming isip, lahat ng ito ay may katapusan. Ang Diyos ay nangangako ng bagong simula, ng fresh start, ng renewed hope sa bawat umaga. Hindi tayo dapat magpabigat sa mga nakaraang karanasan na negatibo, dahil ang Diyos ay may mga magagandang plano para sa aming kinabukasan. Panginoon, aming kinikilala na marami sa amin ay hindi perpekto. Marami sa amin ay may mga kahinaan,
mga takot, mga insecurity na nagiging dahilan upang maging hesitant kami na harapin ang mga hamon ng buhay. May mga pagkakataon na nararamdaman namin na hindi kami sapat, na hindi kami capable na gawin ang mga bagay na kailangan naming gawin. May mga oras na ang aming pananampalataya ay nanghihina at nagiging madaling manalo ng duda at takot sa aming mga puso. Ngunit ngayong umaga, aming hinihiling sa inyo na bigyan ninyo kami ng bagong lakas, bagong pag-asa at bagong tiwala sa inyong mga kapangyarihan. Hinihingi namin sa inyo, Panginoon, na bigyan ninyo kami ng lakas upang mag-start strong sa araw na ito. Tulad ng mga atleta na naghahanda bago mag-compete, hinihingi namin na ihanda ninyo ang aming mga puso at isipan para sa mga challenges na naghihintay sa amin. Bigyan ninyo kami ng mental clarity upang makagawa ng mga tamang desisyon. Bigyan ninyo kami ng emotional stability upang hindi kami madaling malito o ma-overwhelm ng mga circumstances. Bigyan ninyo kami ng spiritual strength upang manatiling connected sa inyo sa buong araw. Hinihingi din namin sa inyo, Panginoon, na bigyan ninyo kami ng wisdom sa lahat ng mga gawain naming gagawin ngayong araw. May mga desisyon kaming kailangang gawin, may mga problema kaming kailangang solusyonan, may mga relationship kaming kailangang pahalagahan. Sa lahat ng ito, kailangan namin ng inyong gabay upang hindi kami magkamali o makagawa ng mga bagay na magiging cause ng regret sa hinaharap. Ang inyong karunungan ay walang hangganan at walang problema na masyadong complicated para sa inyo. Panginoon, hinihingi namin sa inyo ang grace na maging patient sa aming mga sarili at sa mga taong makakasalamuhan namin ngayong araw. Maraming beses kaming nagiging masyadong harsh sa aming sarili kapag hindi namin na-achieve ang mga expectations namin. Maraming beses din kaming nagiging impatient sa mga tao kapag hindi sila umaayon sa gusto namin. Turuan ninyo kaming maging compassionate, understanding at loving sa lahat ng aming makakasalamuha, lalo na sa mga taong mahirap mahalin. Hinihingi din namin sa inyo, Panginoon, ang protection sa buong araw na ito. Protektahan ninyo kami sa lahat ng uri ng kapahamakan, physical, emotional, spiritual. May mga panganib na hindi namin nakikita, may mga balakid na hindi namin inaasahan. Kayo ay ang aming shield, ang aming fortress, ang aming matatag na tower na walang makakasirang kalaban. Ilagay ninyo ang inyong mga anghel sa aming paligid upang kami ay maging secure sa lahat ng aming pupuntahan at gagawin. Panginoon, hinihingi din namin sa inyo na bigyan ninyo kami ng mga opportunities ngayong araw na maging blessing sa ibang tao. Hindi namin gusto na maging selfish ang aming mga panalangin. Gusto naming maging instruments ng inyong pag-ibig, ng inyong kindness, ng inyong goodness sa mundo. Gamitin ninyo kami upang magbigay ng ngiti sa mga malungkot, ng pag-asa sa mga walang pag-asa, ng tulong sa mga nangangailangan. Hinihingi namin sa inyo, Panginoon, na bigyan ninyo kami ng grateful heart sa buong araw na ito. Maraming beses kaming nagiging focused sa mga bagay na wala kami, sa mga problema na kinakaharap namin, sa mga disappointments na naranasan namin na nakakalimutan namin na magpasalamat sa mga blessing na mayroon kami. Turuan ninyo kaming makita ang magagandang bagay sa aming buhay, kahit gaano man kaliit, at magpasalamat sa lahat ng ito. Sa ngalan ni Jesus, hinihingi din namin sa inyo na magbigay sa amin ng breakthrough ngayong araw na ito. Kung may mga areas sa aming buhay na matagal nang stuck, kung may mga situations na tila walang solution, kung may mga prayers na matagal nang pending, ipakita ninyo sa amin ngayong araw na kayo ay gumagana pa rin, na kayo ay nag-move pa rin, na kayo ay may mga plano para sa aming breakthrough at success. Habang patuloy namin kayong sinasamba ngayong umaga, nais naming banggitin ang mga versikulong nagbibigay sa amin ng lakas at pag-asa. Sa Isaiah 40:31, nakasulat na, "Ngunit ang mga umaasa sa Panginoon ay magkakaroon ng bagong lakas. Sila ay lilikha ng mga pakpak na tulad ng mga agila.
Sila ay tatakbo at hindi mapapagod. Sila ay maglalakad at hindi manghihina. Ang mga salitang ito ay nagpapaalala sa amin na ang source ng aming strength ay hindi galing sa aming sariling kakayahan kundi sa inyo. Kapag umaasa kami sa inyo, natanggap namin ang supernatural na lakas na higit pa sa natural naming capacity. Sa Jeremiah 29:11, sinasabi ninyo, "Sapagkat alam ko ang mga balaking akin sa inyo," sabi ng Panginoon, "mga balaking pangkapakanan at hindi pangkapahamakan, upang bigyan kayo ng inaasahang hinaharap." Ang versikulong ito ay nagbibigay sa amin ng assurance na hindi kami basta-basta lang sumusurvive sa mundo na ito. May specific plans kayo para sa aming buhay, mga plano na magdudulot ng kaligayahan, prosperity at fulfillment. Hindi ninyo kami ginawa upang magdusa o maging miserable, kundi upang mag-thrive at maging successful sa lahat ng areas ng aming buhay. Sa Philippians 4:19, nangako kayo na, "At ang aking Diyos ay tutugunan ng lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus." Ito ay reminder sa amin na hindi kami dapat mag-worry tungkol sa aming mga pangangailangan. Kayo ay mayamang Diyos na may unlimited resources at handang ibigay sa amin ang lahat ng kailangan namin. Hindi lamang ang mga basic necessities, kundi maging ang mga wants namin na aligned sa inyong will para sa aming buhay. Sa Psalm 37:4, sinasabi ninyo, "Magtuwa ka sa Panginoon at ibibigay niya sa iyo ang mga nasa ng inyong puso." Ito ay nagpapakita na kapag naging priority natin ang relationship natin sa inyo, kapag ginawa natin kayong source ng aming joy at fulfillment, natural na ibibigay ninyo sa amin ang mga deep desires ng aming puso. Hindi dahil kailangan ninyo na bigyan kami, kundi dahil sa love ninyo sa amin at dahil alam ninyo kung ano ang magpapasaya sa amin ng tunay. Sa Romans chapter 8, 10-28, nakasulat na, "At alam natin na sa mga nagsisiibig sa Diyos ay pinapanalo ang lahat ng mga bagay sa mga tinawag ayon sa kanyang layunin." Ang versikulong ito ay nagbibigay sa amin ng peace of mind na kahit may mga pangyayaring hindi namin maiintindihan, kahit may mga situations na tila negative, lahat ng ito ay ginagawa ninyong magkakatugma para sa aming kabutihan. Walang nasasayang sa aming buhay kapag kasama namin kayo. Ngayong umaga, Panginoon, nagde-declare kami ng aming renewed commitment sa inyo. Hindi kami perfect na mga tao at madalas kaming nagkakamali at napapahiya sa aming mga sarili at sa inyo. Ngunit ngayong araw na ito, pinipili namin na magbagong buhay, na maging mas close sa inyo, na maging mas obedient sa inyong mga utos. Gusto naming maging mga taong worthy sa lahat ng blessings na ibinibigay ninyo sa amin. Hindi dahil kaya namin na maging perfect, kundi dahil ginagawa namin ang aming best na maging pleasing sa inyong paningin. Gusto din naming mag-intercede ngayong umaga para sa aming mga pamilya. Alam naming na ang pamilya ay isa sa pinakamahalagang gifts na ibinigay ninyo sa amin. Salamat sa mga asawa, mga anak, mga magulang, mga kapatid, at mga kamag-anak na ginawang instruments ninyo ng pag-ibig sa aming buhay. Hinihingi namin sa inyo na blessed ninyo ang bawat miyembro ng aming pamilya ngayong araw na ito. Protektahan ninyo sila sa lahat ng kapahamakan. Bigyan ninyo sila ng good health, success sa kanilang mga endeavors, at peace of mind sa lahat ng kanilang mga problema. Partikular naming hinihingi sa inyo, Panginoon, na gabayan ninyo ang aming mga anak. Sa mundong ito na puno ng temptations at negative influences, kailangan nilang makita ang inyong light upang hindi sila maligaw sa tamang landas. Bigyan ninyo sila ng wisdom sa kanilang mga pag-aaral, ng good friends na magiging positive influence sa kanila, at ng mga opportunities na magpapaganda sa kanilang future. Protektahan ninyo sila sa mga bad decisions na maaaring magdulot ng lifetime consequences. Hinihingi din namin sa inyo na bless ninyo ang aming mga asawa at mga partner sa buhay.
Ang mga relationship na ito ay hindi madali na pamahalaan lalo na sa mga stressful na panahon. Bigyan ninyo kami ng patience, understanding at unconditional love para sa isa't isa. Turuan ninyo kaming mag-forgive ng mabilis, mag-communicate ng maayos at mag-support sa isa't isa sa lahat ng mga dreams at goals. Gawin ninyong mas matatag ang aming relationship sa bawat araw na lumilipas. Nung para sa mga magulang namin na nandito pa rin sa mundo, hinihingi namin sa inyo na bigyan ninyo sila ng good health at longevity. Salamat sa lahat ng sacrifices na ginawa nila para sa amin, sa lahat ng pagmamahal na binigay nila, sa lahat ng lessons na itinuro nila sa amin. Ngayong kami naman ang may kakayahang alagaan sila, bigyan ninyo kami ng resources at opportunity na maging blessing sa kanilang buhay. Panginoon, nag-intercede din kami ngayong umaga para sa health ng bawat isa sa aming family. Alam naming na ang health ay isang precious gift na hindi dapat namin basta-basta lang taken for granted. Maraming tao sa mundo ngayon ay nagsastruggle sa iba't ibang health issues, cancer, diabetes, heart problems, mental health concerns, at marami pang iba. Hinihingi namin sa inyo na maging healer ninyo sa lahat ng may sakit. Ipakita ninyo ang inyong miraculous power sa pamamagitan ng pagpapagaling sa mga taong walang pag-asa na sa medical science. Specifically, kung may mga family members kami na may mga health concerns ngayon, hinihingi namin sa inyo na hawakan ninyo sila ng inyong mighty hands. Bigyan ninyo sila ng strength na makakaya nilang labanan ang kanilang sakit. Bigyan ninyo din ng wisdom ang kanilang mga doctors upang makagawa ng mga tamang treatment plans. Kung ang kanilang healing ay para sa inyong glory, ipakita ninyo sa kanila at sa amin ang inyong power na magpagaling. Kung naman may ibang plano kayo, bigyan ninyo kami ng peace at acceptance sa inyong will. Nag-intercede din kami, Panginoon, para sa spiritual at emotional health naming lahat. Sa mundo ngayong ito na puno ng stress, anxiety, depression at iba pang mental health challenges, maraming tao ang nalulunod sa negativity at hopelessness. Kayo ang ultimate source ng peace, joy at emotional stability. Hinihingi namin sa inyo na magbigay ng healing sa mga taong broken-hearted, sa mga taong nawalan ng pag-asa, sa mga taong struggling sa depression at anxiety. Ipakita ninyo sa kanila na may love kayo na walang kondisyon at may future na bright para sa kanila. Panginoon, nag-intercede din kami para sa mga taong nangangailangan ng spiritual na liberation. Maraming tao ang nakulong sa mga addiction, sa alcohol, drugs, pornography, gambling, at iba pang destructive habits. May mga taong naposes ng mga masasamang espiritu o kaya naman ay may mga spiritual bondages na nagiging dahilan ng kanilang suffering. Kayo ang liberator, ang deliverer, ang mighty warrior na walang hindi kayang talunin na kalaban. Hinihingi namin sa inyo na pakawalan ang mga taong ito sa lahat ng spiritual chains na bumabalot sa kanila. Bigyan ninyo sila ng freedom na matatagpuan lamang sa inyo. Ngayong umaga, nag-intercede din kami para sa mga specific situations na alam naming kailangan ng inyong divine intervention. Para sa mga taong unemployed ngayon, hinihingi namin sa inyo na magbukas ng mga opportunities para sa kanila. Hindi lamang basic na trabaho, kundi mga work na magbibigay sa kanila ng fulfillment, decent income, at career growth. Para sa mga taong may mga business problems, bigyan ninyo sila ng creative solutions at mga breakthrough na magpapabago sa kanilang financial situation. Para sa mga estudyante na nahihirapan sa kanilang studies, bigyan ninyo sila ng enhanced learning capacity, memory retention, at academic excellence. Para sa mga taong may mga legal problems, bigyan ninyo sila ng justice at fair treatment sa korte. Para sa mga taong may mga relationship problems, bigyan ninyo sila ng wisdom kung paano ma-resolve ang kanilang conflicts. Para sa mga taong lonely at isolated, magpadala kayo ng mga taong magbibigay sa kanila ng genuine friendship at companionship. Panginoon, nag-intercede din kami para sa aming beloved Philippines at sa buong mundo.
Nakikita namin ang mga challenges na kinakaharap ng aming bansa. Poverty, corruption, political instability, natural disasters, crime, at marami pang iba. Hinihingi namin sa inyo na magbigay ng wisdom sa aming mga leaders upang makagawa sila ng mga decisions na magbabago sa estado ng aming bansa. Protektahan ninyo kami sa mga natural calamities, sa mga terrorist attacks at sa lahat ng uri ng violence. Bigyan ninyo ng integrity ang aming mga government officials upang maging honest sila sa kanilang service sa bayan. Bigyan ninyo ng compassion ang mga mayayaman upang maging generous sila sa mga mahihirap. Bigyan ninyo ng opportunity ang mga mahihirap na makakuha ng quality education at decent livelihood. Gawin ninyong united ang aming bansa sa kabila ng mga political at cultural differences. Para sa global community, hinihingi namin sa inyo na magbigay ng peace sa mga bansang may gera ngayon. Protektahan ninyo ang mga innocent civilians, lalo na ang mga bata na naging victims ng violence. Bigyan ninyo ng wisdom ang mga world leaders upang makagawa sila ng peaceful solutions sa mga international conflicts. Gawin ninyong mas compassionate ang mundo sa mga refugees, sa mga nangangailangan ng international aid, at sa mga taong victims ng human trafficking at modern slavery. Panginoon, nag-intercede din kami para sa aming church community at sa lahat ng believers sa buong mundo. Salamat sa mga pastors, ministers, missionaries at church workers na nagde-dedicate ng kanilang buhay sa paglilingkod sa inyo. Bigyan ninyo sila ng strength, resources at inspiration na patuloy na mag-serve ng may excellence. Protektahan ninyo sila sa spiritual attacks at bigyan ninyo sila ng good health upang matagal pa nilang magawa ang kanilang ministry. Hinihingi din namin sa inyo na magbigay ng revival sa aming mga local churches. Gawin ninyong mas active ang mga members sa evangelism, discipleship at community outreach. Bigyan ninyo ang aming church ng resources na kailangan upang mas maging effective sa mission na ibinigay ninyo sa amin. Gawin ninyong united ang lahat ng denominations sa common goal na mag-spread ng gospel sa buong mundo. Nag-intercede din kami, Panginoon, para sa mga hindi pa converted na kaibigan, kapamilya at katrabaho namin. Marami sa kanila ay good people pero hindi pa nila natatanggap kayo bilang kanilang personal Lord at Savior. Hinihingi namin sa inyo na magbigay ng mga opportunities na makakausap namin sila tungkol sa gospel. Soften ninyo ang kanilang mga puso upang maging open sila sa truth. Magpadala kayo ng mga circumstances sa kanilang buhay na magdudulot sa kanila ng hunger para sa spiritual things. Para sa mga taong galit sa Diyos dahil sa mga negative experiences na naranasan nila sa religion o sa buhay in general, hinihingi namin sa inyo na magbigay ng healing sa kanilang mga puso. Ipakita ninyo sa kanila na kayo ay different sa mga taong nanakit sa kanila sa ngalan ng religion. Ipakita ninyo sa kanila ang authentic na love, compassion at grace na walang makakakuha sa kanila kundi sa inyo. Panginoon, nag-i-intercede din kami para sa aming mga followers, subscribers at lahat ng nakakasama namin sa online community na ito. Salamat sa kanilang support, sa kanilang prayers, sa kanilang encouraging comments at messages. Sila ay naging source ng inspiration para sa amin na patuloy na mag-create ng content na magbibigay ng spiritual nourishment. Hinihingi namin sa inyo na bless ninyo ang bawat isa sa kanila ngayong araw na ito. Bigyan ninyo sila ng breakthrough sa mga areas ng kanilang buhay na matagal ng struggle. Magbigay kayo ng healing sa mga may sakit sa kanila, ng provision sa mga may financial needs, ng peace sa mga anxious, ng hope sa mga depressed. Gamitin ninyo po ang platform na ito upang mag-spread ng inyong kingdom sa buong mundo. Magbigay kayo sa amin ng mas maraming opportunities na maabot ang mga taong nangangailangan ng spiritual guidance. Bigyan ninyo kami ng creative ideas para sa content, ng technical skills para sa production, at ng resources na kailangan para sa continuous improvement.
Ngayon naman, Panginoon, nais naming mag-focus sa very practical aspects ng aming buhay. Ang aming financial provision at work situations. Alam naming na kayo ay interested hindi lamang sa aming spiritual life, kundi maging sa lahat ng practical aspects ng aming existence dito sa mundo. Kayo ang Diyos na nag-provide kay Abraham ng maraming yaman, kay Solomon ng walang kapantay na wisdom at riches, kay Job ng double restoration pagkatapos ng kanyang trials. Hinihingi namin sa inyo ngayong araw na ito na magbigay sa amin ng sufficient provision para sa lahat ng aming needs. Food, shelter, clothing, education, healthcare at lahat ng iba pang essentials. Hindi namin hinihingi ang luxury o extravagance, bagamat alam naming na capable kayo na magbigay niyon kung aligned sa inyong will. Ang gusto lang namin ay sufficient resources na magpapahayag na kayo ay faithful provider na nagbibless sa inyong mga anak. Para sa mga taong employed, hinihingi namin sa inyo na bigyan ninyo sila ng job security, promotion opportunities, at harmonious relationships sa kanilang workplace. Para sa mga may sariling business, bigyan ninyo sila ng increased sales, loyal customers, effective marketing strategies, at wise business decisions na magdadala sa kanila sa next level ng success. Para sa mga freelancers at independent contractors, magbigay kayo ng regular clients, fair compensation, at diverse income streams. Panginoon, para sa mga taong unemployed o underemployed ngayon, especially hinihingi namin sa inyo na magbigay ng mga job opportunities na perfect fit sa kanilang skills, qualifications at career aspirations. Hindi lamang para sa survival, kundi mga work na magbibigay sa kanila ng sense of purpose, fulfillment at opportunity na mag-grow professionally. Bigyan ninyo sila ng confidence sa job interviews, ng favor sa mga hiring managers, at ng right timing para sa mga applications. Hinihingi din namin sa inyo na turuan ninyo kaming maging wise stewards ng mga financial resources na ibinibigay ninyo sa amin. Maraming tao ang may decent income pero struggle pa rin financially dahil sa poor money management, unnecessary expenses o kaya naman ay dahil sa bad debt at impulsive spending. Turuan ninyo kaming mag-budget ng maayos, mag-save para sa future, mag-invest sa mga instruments na magpapaganda sa aming financial standing. Bigyan ninyo kami ng wisdom kung saan kami mag-i-invest ng aming hard-earned money. May mga investment opportunities na legitimate at profitable, pero may mga scams din na nagmumukhangang maganda. Protektahan ninyo kami sa mga fraudulent schemes at bigyan ninyo kami ng discernment na makikilala ang mga opportunities na talagang galing sa inyo. Panginoon, hinihingi din namin sa inyo na bigyan ninyo kami ng generous heart na willing mag-share sa mga nangangailangan. Habang hinihingi namin sa inyo ang provision para sa amin, hindi namin nakakalimutan na may mga taong mas nangangailangan pa kaysa sa amin. Turuan ninyo kaming maging faithful sa aming tithes at offerings at maging generous sa mga charity works at community outreach programs. Gawin ninyong profitable ang lahat ng business ventures namin ngayong taon na ito. Kung may mga investments kaming ginawa, bigyan ninyo ng good returns. Kung may mga businesses kaming started o planning pa lang i-start, bigyan ninyo ng success at continuous growth. Kung may mga career moves kaming ginagawa, job changes, promotions, educational advancement, gawin ninyong favorable ang lahat ng outcomes. Ngayong umaga, Panginoon, nagde-declare din kami ng mga prophetic words na based sa inyong mga promises sa Bible. Hindi kami nagde-declare ng mga bagay na galing lamang sa aming wishful thinking, kundi mga bagay na clearly stated ninyo sa inyong word na available para sa lahat ng mga believers na may faith na tanggapin ang mga ito. Nagde-declare kami ngayong araw na ito na kami ay blessed sa lahat ng aming endeavors. Tulad ng sinabi ninyo sa Deuteronomy 28:26, pagpapalain ka sa inyong pagpasok at pagpapalain ka sa inyong paglabas. Walang lugar na pupuntahan namin ngayong araw na hindi kami magiging source ng blessing
at walang activity na gagawin namin na hindi magre-result sa good outcomes. Nagde-declare kami na ang favor ng Diyos ay nasa aming buhay ngayong araw na ito. Tulad ng sinabi ninyo sa Psalm 5:12, sapagkat ikaw, Panginoon, ay pagpapalain mo ang matuwid. Iyong tatakpan siya ng kagandahang loob na parang kalasag. Ang favor ninyo ay mag-o-open ng mga doors na supposed to be closed, magbibigay ng mga opportunities na hindi namin expected at magdi-distinguish sa amin sa mga taong makakasalamuhan namin. Nagde-declare kami na kami ay healthy, strong at full of energy ngayong araw na ito. Tulad ng sinabi ninyo sa 3 John 1:2, minamahal ko, iniinang ko na ikaw ay guminhawa sa lahat ng mga bagay at maging malusog, gaya ng inyong kaluluwa na gumaginhawa. Walang sakit na kayang tumira sa aming katawan ngayon dahil ang healing power ninyo ay flowing sa aming sistema. Nagde-declare kami na kami ay protected sa lahat ng kapahamakan ngayong araw na ito. Tulad ng sinabi ninyo sa Psalm 91:11, sapagkat siya ay mag-uutos sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng inyong mga daan. Mga anghel ninyo ang naka-assign sa aming security detail ngayong araw at walang accident, crime o natural calamity na makakaapekto sa amin. Nagde-declare kami na kami ay wise sa lahat ng decisions naming gagawin ngayong araw. Tulad ng sinabi ninyo sa James 1:5, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay sa lahat ng walang pagkakaiba at walang pagsasaway at ibibigay sa Kaniya. Walang wrong decision na magagawa namin ngayon dahil ang divine wisdom ninyo ay guiding sa aming judgment. Nagde-declare kami na abundance ay flowing sa aming buhay ngayong araw na ito. Tulad ng sinabi ninyo sa Philippians 4:19, at ang aking Diyos ay tutugunan ang lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Hindi lamang sufficient provision, kundi overflow na makakashare pa namin sa iba. Nagde-declare kami na joy at peace ang mag-fulfill sa aming hearts ngayong buong araw. Tulad ng sinabi ninyo sa Nehemiah 8:10, at sinabi niya sa kanila, kayo ay yumaon, kumain ng mataba at uminom ng matamis at magpadala ng mga bahagi sa kanya na walang naihanda, sapagkat ang araw na ito ay banal sa aming Panginoon. Huwag din kayong maging malungkot, sapagkat ang galak sa Panginoon ay siyang inyong kalakasan. Kahit may challenges na dadating, magre-remain kaming joyful at peaceful. Nagde-declare kami na success ang magmamanifest sa lahat ng projects at assignments naming gagawin ngayong araw. Tulad ng sinabi ninyo sa Joshua 1:8, ang aklat ng kautusan na ito ay hindi aalis sa inyong bibig, kundi inyong pagbubulay-bulayin araw at gabi, upang inyong isagawa ang lahat ng nakasulat doon, sapagkat kung gayon ay inyong papaginhawain ang inyong lakad, at kung gayon ay magtatagumpay kayo. Divine success ang magmamanifest sa lahat ng efforts namin. Nagde-declare kami na breakthrough ang mangyayari sa mga areas ng aming buhay na matagal nang stuck. Tulad ng sinabi ninyo sa Isaiah 43:19, narito, gagawin ko ang bagong bagay, ngayon nga ito'y sisibol. Hindi ba ninyo matatanto? Oo, gagawa ako ng daan sa ilang at mga ilog sa tigang na lupa. Mga bagong developments ang mangyayari sa areas na tila hopeless na. Nagde-declare kami na ang mga plans ninyo para sa amin ay mamamanifest ngayong taon na ito. Tulad ng sinabi ninyo sa Jeremiah 29:11, sapagkat alam ko ang mga balaking akin sa inyo, sabi ng Panginoon, mga balaking pangkapakanan at hindi pangkapahamakan, upang bigyan kayo ng inaasahang hinaharap. Lahat ng good plans ninyo para sa amin ay mag-a-accelerate sa manifestation. Nagde-declare kami na ang love relationships namin ay magiging stronger at healthier. Tulad ng sinabi ninyo sa 1 Corinthians chapter 13:7-8, lahat ay tinitiis, lahat ay naniniwala, lahat ay umaasa, lahat ay nagtitiis.
Ang pag-ibig ay hindi naglalaho. Mas mamature at stable ang mga relationships namin sa buong taon na ito. Ngayong patatapos na ang aming panalangin, Panginoon, nais naming i-consecrate sa inyo ang lahat ng oras na gagamitin namin ngayong araw na ito. Mula sa aming paggising hanggang sa aming pagtulog mamaya, ibinibigay namin sa inyo ang kontrol sa aming schedule, activities, conversations, thoughts at emotions. Hindi namin gusto na may single moment na kami ay maging disconnected sa inyo o kaya naman ay gumawa ng mga bagay na hindi pleasing sa inyong paningin. Salamat sa inyo, Panginoon, sa wonderful gift ng life na ito. Salamat sa opportunity na mabuhay sa planet na ito na puno ng natural beauty, interesting people, exciting adventures at unlimited possibilities. Salamat sa mga families namin na nagbibigay ng meaning sa aming existence. Salamat sa mga friends na kasama namin sa life journey. Salamat sa work opportunities na nagbibigay sa amin ng purpose at financial provision. Salamat sa health na nagbibigay sa amin ng energy na gawin ng mga things na enjoyable. Salamat sa mga dreams at goals na nagbibigay sa amin ng motivation na mag-strive para sa mas magandang future. Partikular na salamat sa salvation na ibinigay ninyo sa amin through Jesus Christ. Walang amount ng good works o religious activities na makaka-earn sa amin ng eternal life, pero dahil sa sacrificial death ni Jesus sa cross, available sa amin ang forgiveness at eternal life. Salamat sa Holy Spirit na constant companion namin sa araw-araw naming pamumuhay. Salamat sa Bible na source ng wisdom, guidance at spiritual nourishment. Hinihingi namin sa inyo, Panginoon, na tuloy-tuloy ninyong gabayan ang aming steps ngayong araw na ito. Sa bawat conversation na makakasali kami, sa bawat desisyon na kailangan naming gawin, sa bawat challenge na kakaharapin namin, nandyan kayo na ready na magbigay ng wisdom at support. Huwag ninyo kaming hayaang mag-rely sa sariling understanding, kundi palagi kaming uminasa sa inyong perfect knowledge tungkol sa lahat ng bagay. Hinihingi din namin sa inyo na patuloy ninyong nurture ang aming relationship sa inyo. Gusto naming maging mas close sa inyo sa bawat araw na lumilipas. Gusto naming mas ma-understand ang inyong character, mas ma-appreciate ang inyong love, mas ma-experience ang inyong power sa aming personal lives. Turuan ninyo kaming maging mas sensitive sa voice ng Holy Spirit, mas obedient sa inyong mga commands, at mas passionate sa paglilingkod sa inyong kingdom. Hinihingi namin sa inyo na magbigay sa amin ng opportunities ngayong araw na ito na maging testimony ng inyong goodness sa mga taong makakasalamuha namin. Kung may mga taong sad, maging instruments ninyo kami ng joy. Kung may mga taong hopeless, maging channels ninyo kami ng encouragement. Kung may mga taong confused, gamitin ninyo kami na magbigay ng clarity at direction. Kung may mga taong spiritual hungry, maging means ninyo kami na ma-introduce sila sa gospel. Panginoon, habang nasa work kami mamaya, gabayan ninyo ang aming productivity, creativity, at relationships with colleagues. Kung may mga conflicts na nangyari dati, bigyan ninyo kami ng grace na mag-reconcile. Kung may mga projects na challenging, bigyan ninyo kami ng innovative solutions. Kung may mga opportunities for leadership or promotion, prepare ninyo kami na maging worthy sa mga responsibilities na ibibigay sa amin. Habang nasa bahay kami mamaya, bigyan ninyo kami ng quality time sa aming mga loved ones. Sa busy world na ito, madalas naming nanineglect ang mga closest relationships namin dahil sa work pressures at other commitments. Turuan ninyo kaming maging present sa mga moments na kasama namin ng family. Turuan ninyo kaming maging good listeners, thoughtful partners, loving parents, at respectful children. Sa gabi mamaya, habang magre-reflect kami sa mga nangyari sa buong araw, gusto naming masabi na naging successful ang araw dahil ginawa namin ang will ninyo. Hindi dahil na-achieve namin ng lahat ng items sa to-do list namin.
Hindi dahil naging perfect ang lahat ng circumstances, kundi dahil naging faithful kami sa calling ninyo sa aming buhay at naging blessing kami sa mga taong nakasalamuhan namin. Hinihingi din namin sa inyo, Panginoon, na mag-renew ng aming commitment sa personal spiritual growth. Tulad ng physical body namin na kailangan ng daily nutrition at exercise, ang spiritual life namin ay kailangan din ng consistent feeding sa word ninyo at regular spiritual exercises tulad ng prayer, worship, fasting at fellowship. Bigyan ninyo kami ng discipline na mag-maintain ng healthy spiritual habits na magpapalakas sa aming relationship sa inyo. Gawin ninyo kaming mas committed sa evangelism at discipleship. Maraming believers ay comfortable sa personal relationship nila sa Diyos, pero hindi active sa pag-share ng gospel sa iba. Gusto naming maging part ng Great Commission na binigay ninyo sa church. Bigyan ninyo kami ng boldness na mag-witness, ng wisdom na makakuha ng interest ng mga non-believers at ng patience na mag-invest ng time sa spiritual growth ng mga new converts. Sa panghuling mga sandali ng aming panalangin ngayong umaga, Panginoon, binabati namin ang aming mga kasamang believers na nakikinig ngayon sa morning prayer na ito. Kayo ay hindi nag-iisa sa spiritual journey ninyo. May community kayo ng mga believers na nagsusuport sa isa't isa, nanalangin para sa isa't isa, at nagtutulungan na lumago spiritually. Ang virtual community na ito ay extension ng Body of Christ na mas malaki sa buong mundo. Hinihikayat ko kayong lahat na mag-comment sa baba at mag-share ng mga specific prayer requests ninyo para sa araw na ito. Alam ng Panginoon ang lahat ng kailangan ninyo kahit hindi pa ninyo nasasabi, pero may special power sa spoken o written prayers na ginagawa natin as community. Magsiserve din ito as testimony sa iba na makakabasa kung paano ginagana ng Diyos sa inyong mga buhay. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na ito, hinihikayat ko kayo na mag-subscribe at mag-click ng notification bell upang ma-notify kayo sa mga bagong videos na ina-upload namin. Hindi ito para sa personal glory namin, kundi dahil naniniwala kami na ginagamit ng Diyos ang platform na ito upang mag-deliver ng spiritual encouragement sa mga taong kailangan. Ang bawat view, like, share at comment ninyo ay tumutulong na mas marating pa namin ang mga taong nangangailangan ng spiritual guidance. Mag-invite din kayo ng inyong mga friends at family members na sumanay sa mga daily prayer sessions na ito. Maraming tao ang naghahanap ng spiritual community pero hindi nila alam saan makakakuha. Kayo ay maaaring maging instruments ng Diyos na mag-introduce sa kanila sa life-changing power ng corporate prayer at Bible-based encouragement. Sa lahat ng mga nakikinig ngayong umaga na ito, maging ito man ay live o recorded version, alam namin na hindi accident na napadpad kayo dito. May specific reason ang Diyos kung bakit niya kayo dinala dito sa exact moment na ito. Maaring may particular struggle kayo na need ninyo ng divine intervention. Maaring may important decision kayo na kailangan ninyo ng guidance. Maaring may spiritual hunger kayo na need ninyo ng feeding. O kaya naman ay gusto lang ng Diyos na ma-remind kayo kung gaano kayo ka-loved at ka-valued. Ano man ang dahilan, nais kong sabihin sa inyong lahat na kayo ay blessed, kayo ay loved, at kayo ay destined for great things sa buhay na ito at sa eternity. Hindi kayo accident o mistake. Carefully planned kayo ng Diyos para sa specific purpose na Kanya lang ang nakakaalam. Trust sa process, trust sa timing ninyo, at trust sa goodness ng Diyos na guiding sa inyong journey. Panginoon, sa panghuling mga salita ng aming prayer ngayong umaga, ibinibigay namin sa inyo ang lahat ng glory, honor at praise na deserve ninyo. Kayo ay worthy ng lahat ng worship na mabibigay ng creation. Kayo ay faithful God na hindi nagbabago sa lahat ng generation. Kayo ay loving Father na hindi tumitigil sa pag-care sa inyong mga anak. Kayo ay mighty warrior na walang makakatalo na kalaban. Kayo ay wise counselor na may perfect solution sa lahat ng problema.
Kayo ay good shepherd na hindi hayaang mawala ang inyong mga sheep. Maraming salamat sa privilege na makakausap kayo sa intimate way na ito sa pamamagitan ng prayer. Maraming salamat sa promise na kahit saan kami magpunta ngayong araw, kayo ay kasama namin. Maraming salamat sa assurance na walang challenge na darating na hindi namin kayang lampasan dahil kayo ay source ng aming strength. Maraming salamat sa hope na nagbibigay sa amin ng excitement para sa future na prepared ninyo. Ibinabless namin ang lahat ng magiging bahagi ng araw namin ngayon. Blessed ang breakfast na kakainin namin. Blessed ang mga tao na makakasalamuhan namin. Blessed ang mga activities na gagawin namin. Blessed ang mga opportunities na darating sa amin. Lahat ng mga ito ay covered ng blood of Jesus at protected ng power ng Holy Spirit. Sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo, nagpatpatunay kami ng panalangin ito. Amen at Amen. Ngayong tapos na ang aming collective prayer, sana ay naramdaman ninyo ang presence ng Diyos sa inyong mga puso at feeling ninyo ay ready na harapin ang challenges at opportunities ng araw na ito. Remember na hindi kayo nag-iisa sa journey ninyo. May Diyos na bigger than any problem na pwedeng dumating at may community kayo ng believers na willing tumulong at manalangin para sa inyo. Have a blessed and productive day, everyone. Makakasama natin ulit ang Panginoon bukas sa susunod nating morning prayer session. God bless you all.